ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Batikang journalist at dating alkalde na si Juan Dayang patay matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang bahay. Mga LGU na magbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas, kailangan umanong humingi ng exemption sa COMELEC. 4 na araw na libreng sakay sa MRT3, LRT1 at 2 umarangkada na. Sa MBC TV correspondents, follow-up report, suspect sa pagpatay sa 12 anyos na bata, kakasuhan ng murder, biktima, napagbalingan lang umano ng galit. Sa MBC TV Sports, Final Four ng UAAP Season 87 Women's Volleyball, kumpleto na. At sa Showbiz Spotted, Kailin Alcantara, nais nang mag-move on, aktres, peace and respect ang napili kasunod ng mga isiniwalat ng ina ni Kobe Paras na si Jackie Forster. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, walang awang pinagbabaril sa loob ng kanyang bahay ang 89 anyos na veteranong mamamahayag at Kalibo ex-mayor na si Johnny Dayang. Antabayanan po ang detalye ng balitang yan maya-maya lamang. Samantala, hinatulang guilty ng Office of the Ombudsman si Albay Governor Grex Lagman sa kasong grave misconduct, habang pinatawa naman ng 6 na buwang preventive suspension si Cebu Governor Gwendolyn Garcia dahil sa patong-patong na mga kaso. Ang buong detalye ihahatid ni Rovic Manuel. Tuluyan ang ipinagutos ng Office of the Ombudsman kahapon ang pagpapatalsik kay Albay Governor Grex Lagman matapos na mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct na may parusang dismissal from the service and all its accessory penalties. Ito ay may kaugnayan sa pagkakasangkot nito sa illegal na weteng at pagtanggap ng protection money sa mga weteng operators. Nag-ugat ang kaso noong Pebrero ng nakaraang taon mula sa dating barangay chairman na si Alwin Nimo na umaming coordinator at financier ng mga weteng operator. Inakusahan ni Nimo si Lagman ng pagtanggap ng higit sa 8 milyong piso na payola mula sa operasyon ng weteng mula August 2019 hanggang June 2022. Sa ngayon, nanindigan naman si Lagman na kailanman ay hindi siya tumanggap ng weteng payola at naghahanda na ang kaniyang legal team para iapila ang desisyon ng ombudsman. Samantala, ilang linggo rin bago ang eleksyon, pinatawa naman ang 6 na buwang preventive suspension ng ombudsman si Cebu Governor Gwen Garcia dahil sa umano'y grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty at gross negligence. May kinalaman naman ito sa paglalabas ni Garcia ng special permit sa isang construction company na Shalom Construction Incorporated nang walang kaukulang environmental clearance mula sa DENR at walang naunang consultation sa ibang kinaukulang ahensya ng gobyerno. Sinagot naman ni Governor Garcia ang preventive suspension sa kaniyang FB post at sinabing iginagalang niya ang proseso ng batas pero hindi siya sang-ayon sa naging basehan ng naging desisyon. Samantala, sa panayam naman ng DZRH kay Commission on Elections Chairman George Garcia, nilinaw nito na kung ang suspensyon ay pinataw ng ombudsman sa isang public official ay walang kinalaman sa graft and corruption, kailangan pa rin itong ihingi ng exemption sa COMELEC. At yan po ay kapag ang suspension ay ipinatupad ng Office of the Ombudsman na may relasyon po, katunying ka Jerry, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung pong Republic Act 3019. Ibig sabihin, kung yan po ang dahilan ng pagkakasuspend at may pending na kaso patungkol sa paglabag sa batas na yan, then yan po ay hindi na kinakailangan ihingi pa na exemption sa COMELEC. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kasabay naman ng inaabangang rollout ng 20 pesos na kada kilong bigas sa Cebu, nagpaalala ang Commission on Elections sa COMELEC na kailangan ipadaan sa kanila ang exemption request ng mga LGU para makapagbenta nito. Ito'y upang tiyakin na hindi magagamit ang programa para ikampanya sa halalan ang nakaupong mga opisyal. Narito ang balita ni Wina Hesoro. Aarangkada na ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas bukas, Mayo 1 sa Cebu. Kaugnay nito sa panayam ng DZRH News kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, binigyang linaw nito na kinakailangang humingi ng exemption ang local government unit na magbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Aniya kung ang presyo ng bigas ay 33 pesos, ang 20 pesos ay sasagutin ng Department of Agriculture habang ang 13 pesos naman na natitira ay paghahatian ng Food and Terminal Incorporated at ang local government unit kung saan tig 6 pesos and 50 centavos sila. Ayon kay Attorney Garcia, tanging ang DA lamang ang kanilang binigyan ng exemption kung kaya't kinakailangan rin humingi ng exemption ang mga local government unit para makapagbenta nito. Yung local government unit mismong magbibigay din sa mas murang halaga, humingi rin ng exemption sa COMELEC. Katanyin ka, Jerry, sapagkat yung binigay namin exemption, para po yan sa DA. Ito po, ang presyo po ng bigas ay ang presyo po ng bigas halimbawa ay 33 pesos. Ang sinasabi po, ang 20 pesos sa DA yon. Yung 13 hati ang Food and Terminal Incorporated at saka ang LGU, so meron siyang tig 650. Yes. Kinakailangan rin aniya na sa pampublikong lugar magbebenta ng bigas at hindi dapat ipinagbabawal ang presensya ng media at iba pang grupo. Paalala ni Garcia sa LGU, hindi pwedeng gamitin ang pagbebenta ng bigas para ipromote ang kandidatura ng kahit na sino. And again, ang ating pong laging paalala sa kanila, hindi ito gagamitin para i-promote ang kandidatura ng kahit na sino. At the same time, hindi ito gagamitin sa pamumulitika. Maliwanag na maliwanag po yun. Huwag naman pati bigas gagamitin pa para lang i-promote ang sarili nila. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumpiyansa naman ang Philippine National Police o PNP na maaabot ng kanilang hanay ang mataas na voter turnout sa pagtatapos ng local absentee voting ngayong araw. Hinimok naman ng Commission on Elections ang iba pang kwalipikado sa absentee voting na gamitin din ang kanilang kapangyarihan na bumoto. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Mahigit na sa 60% ang voter turnout ng Philippine National Police para sa local absentee voting ngayong eleksyon. Ayon sa PNP Public Information Office, higit 12,000 ng tauhan ng pulisya ang maagang nakaboto hanggang kahapon. Kabilang dito ang 758 personnel mula sa Campo Crame at 11,871 naman mula sa mga Police Regional Office. Tiwala si PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo na makukumpleto ng PNP ang voter turnout sa National Headquarters sa pagtatapos ng local absentee voting ngayong araw at 30 ng Abril. Una nang sinabi ng Commission on Elections na umaasa itong aabot sa 88% ng mga inapurbahan sa maagang pagboto ang lalahok at gagamitin ang kanilang karapatang maghalal ng mga susunod na lider ng bansa. Samantala, ganito rin ang bahagdan ng datos ng COMELEC Regional Office na matatagpuan sa San Juan kung saan buoboto ang mga kagawad ng media sa Metro Manila. Sa tala ng COMELEC NCR, 567 sa 917 na media personnel na ang nakapaghahalal ng senador at party list group hanggang nitong Martes. Bukas naman ang COMELEC NCR office, maging ang multipurpose hall sa PNP headquarters hanggang alas 5 ng hapon para sa local absentee voting. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naisugod pa sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang dating Kalibo Aklan ex-mayor na si Johnny Dayang. Ito'y matapos walang awang pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay ang 89 anyos na dati ring o na isa ring veteranong mamamahayag. Sa balitang yan, tinutukan ni Kyle Buyas.
Itinumba sa loob mismo ng kanyang bahay ang isang veteranong mamamahayag at dating alkalde ng Kalibo, Aklan 2 linggo bago ang eleksyon. Ayon sa kapulisan, 3 tama ng bala ang tumapos sa buhay ni Johnny Dayang. Bagamat na isugod pa siya sa ospital, idineklara din itong dead on arrival. Sa investigasyon ng Aklan Provincial Police Office, nanonood lamang aniya ng telebisyon ng 89 anyos sa biktima nang makita ito ng suspect na nasa labas ng kanyang bahay at saka siya binaril. Kaugnay nito, mariing kinundena ng Presidential Task Force on Media Security ang ginawang pamamaslang kay Dayang. Nakikipag-ugnayan ng task force sa mga law enforcement agency, kabilang na ang pambansang pulisya, para mapanagot sa batasang salarin habang nagpapatuloy din ang investigasyon tungkol sa motibo sa likod ng krimen. Si Dayang ang kasalukuyang President Emeritus ng Publishers Association of the Philippines at naging Pangulo rin ng Manila Overseas Press Club bago siya naging alkalde ng Kalibo matapos ang EDSA People Power Revolution noong taong 1986. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, umarangkada na ang 4 na araw na libreng sakay bilang pagdiriwang ng Labor Day. Kasunod dito ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang simple umanong paraan ng pamahalaan para magpahayag ng pasasalamat sa mga manggagawang Pilipino. Libre ang pagsakay sa LRT1, LRT2 at MRT3 buong araw simula ngayong Abril 30 hanggang Mayo 3. Samantala, pasado alas 10 ng umaga kanina nang magsagawa ng inspeksyon si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa mga train station. Ayon sa DOTR, ito'y upang masiguro na maayos ang pagpapatupad ng nasabing programa. Samantala, muling nagkaroon ng pagsabog sa Bulkang Bulusan kagabi. Ayon sa FIVOX, nangyari ang phreatic eruption alas 7:43 ng gabi na tumagal ng higit 1 oras. Dahil dito sa taas ng ibinugang abo, nakaranas ng ash fall sa ilang mga lugar sa Sorsogon Province. Kabilang dito ang munisipalidad ng Irosin, Huban at Bulan. Sa huling update ng FIVOX kaninang umaga, naitala ang 66 na volcanic earthquakes sa Magdamag, kabilang ang 6 na volcanic tremors. Nananatili naman sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan. Sa mundo ng volleyball, kumpleto na ang mga kupunan para sa Final Four ng UAAP Season 87 Women's Volleyball. Makakaharap ng defending champions National University ang Far Eastern University, habang Tapatang University of Santo Tomas at De La Salle University ang matutunghayan sa semi-finals. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Magtutungguli ang University of Santo Tomas at De La Salle University para sa huling twice-to-beat advantage sa Final Four ng UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament ngayong araw sa Mall of Asia Arena. Ang panalo sa laban ngayon na nakatakdang simula ng 2 p.m. ang magkakamit ng number 2 seed at twice-to-beat bonus sa harap ng muling pagtatapatan ng mga kupunan sa Sabado. Nauna nang nakuha ng National University ang una sa 2 twice-to-beat incentives matapos magtala ng 12-2 record sa elimination round. Makakasagupa nito sa Final Four ang ranked number 4 na Far Eastern University. Nagtapos ang UST at LaSalle na may 9-5 record at 27 ranking points, kung saan batay sa set ratio, nagkaroon sila ng pagkakataong magharap sa isang playoff para sa number 2 seed. Nagkasukatan na rin ang dalawang kupunan sa nakaraang Final Four encounters. Panalo ang LaSalle noong Season 85 habang nagbunga ng pagkakapasok sa finals ang revenge win ng UST noong nakaraang season. Aasahan muli ng Golden Tigresses ang mga star na sina Angge Poyos at Reg Jurado, habang sasandalang Lady Spikers kina Angel Canino at Shivana Laput. Samantala, sa Sabado, May 3, magsisimula na ang semifinals match sa pagitan ng NU at FEU, LaSalle at UST para sa korona ng UAAP Season 87 Women's Volleyball. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Narito ang mga balitang dapat nyo pang abangan. Mga senador, nais ang full accountability mula sa mga pasimuno ng Pogo Scam Farms. Sa MBC TV Global, Spain at Portugal, nakaranas ng malawakang blackout. At sa Showbiz Spotted, Wendell Ramos umatras sa eleksyon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Dinipensahan naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas ang magkakasunod at disruptive umano nitong maritime drills sa West Philippine Sea. Giit ng AFP, walang karapatan ng China o anumang bansa na diktahan ang mga pagsasanay na isinasagawa sa loob ng ating teritoryo. Nagbabalik si Edniel Parosa. Pinalaga ng Armed Forces of the Philippines ang muling pagsita ng China sa mga isinasagawa nitong pagpapatrolya at aktibidad sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, hindi provokasyon kundi paghahanda ang mga aktibidad ng militar na hindi umano pwedeng diktahan ng kahit anong bansa. Sagot ito ng AFP sa sinabi ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army na nagdudulot umano ng disruption sa dagat ng Pilipinas. Kahapon lamang, inulap ng Philippine Air Force ang matagumpay na paglipad kasama ang Amerika sa ika-9 na Multilateral Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Tapok dito ang FA-50s ng hukbong Pangimpapawid habang isinabak naman ng Estados Unidos ang F-16, F-18 at bomber air assets nito. Nabatid sa AFP Public Affairs Office na kasama rin pala sa 9th MMCA ang pwersa mula sa Australian Self-Defense Force. Hiwalay pa ito sa natapos ding Multilateral Maritime Exercise o MME ng Balikatan War Games at makasaysayang surface-to-air missile test ng BRP Jose Rizal, ang flagship vessel ng Philippine Navy. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Nizar H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Positibo naman ang naging pagtanggap ni House Speaker Martin Romualdez sa 2 araw na state visit ni Japanese Prime Minister Ishida Shigeru sa Pilipinas. Para kay Romualdez, kakampian niya natin ang Japan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Asia-Pacific region. Narito ang ulat ni Milky Regunan. Patuloy ang suporta ng liderato ng Kamara sa pagpapalakas ng ugnay ng Pilipinas at Japan na isa sa mahalagang kaalyado ng bansa sa pagpapaunlad ng ekonomiya at defense and security. Inihayag ito ni House Speaker Martin Romualdez sa paikiisa ng sambayan ng Pilipino sa mainit na pagtanggap kay Japanese Prime Minister Ishida Shigeru na dumating noong Martes para sa 2 araw na official visit sa Pilipinas. Ayon kay Romualdez, ang Japan ay hindi lamang kapitbahay nating bansa kundi matatag na kaalyado at katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Asia-Pacific region. Narito si House Speaker Martin Romualdez. The Philippines and Japan have a very strong relationship, kaya itong bisita ng Prime Minister lalo titibay ang ating relasyon. At nakakarang taon nakapirma din tayo ng bagong trilateral agreement between Japan, the Philippines and the US, kaya siguro tuloy-tuloy din ang pag-uugnayan dito sa mga pwede natin gawin with Japan in terms of relationships, in terms of investments, trade, and of course for defense and security concerns. Binanggit ni Romualdez ang nilagdaang Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement na layuning palakasin ang defense and security strategic cooperation. Sabi pa ng House Speaker, bukod pa dito ang mahalagang papel ng Japan sa Pilipinas sa larangan ng ekonomiya, kaya nakahandaan niya ang kamaras na makipagtulungan at makipag-ugnayan sa bansang Japan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ngalan ng accountability, porsigido sina Senators Risa Ontiveros at Win Gatchalian na maparusahan sa batas sa mga pasimuno sa likod ng Pogo Scam Farm sa bansa.
Ito'y sa harap ng anilay gabundok na ebidensya na magdidiin kina Cassandra Ong, Attorney Harry Roque at iba pang personalidad na idinadawit sa Pogo. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nararapat lamang na managot sa batas ang mga personalidad na nasa likod ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito ang paniniwala ni Senador Risa Hontiveros at Senador Sherwin Gatchalian na nagpursige sa investigasyon sa POGO operation. Kasunod ito ng paghain ng kasong human trafficking laban kina dating Secretary Harry Roque, Cassie Leong at iba pa kaugnay ng POGO Hub operation sa Porac, Pampanga. Ayon kay Hontiveros, walang ibang habol ang ating mga kababayan kundi full accountability sa lahat ng mga sangkot sa POGO. Hindi mo na maitatanggi ang gabundok na ebidensya na kanilang nakalap sa investigasyon ng Senado. Kinabibilangan nito ng mga dokumento, testimonya at kontsabahan na nagpatunay kung gaano kalaki ang operasyon ng POGO sa Porac, Pampanga. Nais ni Hontiveros na ma-forfeit ang assets nila sa lalong madaling panahon at magamit ng pamahalaan para tulungan ang mga nabiktima nila. Para naman kay Senador Gatchalian, welcome development ang pagharap ng kaso ng Department of Justice laban sa mga sangkot sa Porac POGO Hub. Dapat ay magsilbing babala ito sa lahat ng mga gustong mang-abuso sa kapangyarihan na sila ay hahabulin ng batas sila man ay makapangyarihan o anuman ang kanilang posisyon sa gobyerno. Nangako itong kanilang babantayan ang takbo ng mga kaso laban sa mga POGO operators dahil sa tindi ng mga krimen na kakambal ng POGO, kabilang na ang mga kaso ng torture, human trafficking, panlilinlang at paglabag sa anti-money laundering law. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, bahagyang kumilos papalayo ang minomonitor na low pressure area na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Batay sa latest satellite image ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 720 kilometro silangan ng Southern Mindanao at nananatiling mababa ang tsansa na maging bagyo. Buong magdamag na makararanas ng makulimlim na panahon at mataas na tsansa ng pag-ulan ang Davao Region dahil sa buntot o trough ng LPA, habang ITCZ naman ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng Mindanao at Palawan. At kung may banta ng baha sa Mindanao, mainit na easterlies naman ang iiral sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Sa heat index forecast ng Pag-asa, tinatayang maglalaro sa pagitan ng delikadong 42 to 47 degrees Celsius na init ang mararanasan sa 17 lugar sa Luzon at Visayas, kung saan 47 degrees Celsius ang posibleng maitala sa Dagupan City, Pangasinan. Gayunpaman, mag-ingat pa rin sa banta ng biglaang pagbaha at dulot ng localized thunderstorms tulad ng naranasan itong mga nakaraang araw sa Quezon City at mga karatig lalawigan. Nagkaroon naman ng malawakang blackout sa ilang syudad sa Spain at Portugal dahil sa power outage na siya namang nagdulot ng panik sa mga residente. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Nagkaroon ng malawakang blackout sa bansang Spain at Portugal sa bahagi ng Iberian Peninsula, dahilan para mawalan ng kuryente sa mga elevator, tren at internet sa rehiyon. Dahil dito, nagdulot ito ng pagkapanik sa mga lokal na residente at nagmadaling mag-withdraw ng pera sa mga bangko, habang naapektuhan din ang operasyon ng malalaking negosyo at industriya. Ayon kay Portuguese Prime Minister Luis Montenegro, ito raw ay dahil sa power outage na naranasan sa lugar na kalaunay bumalik din matapos ang ilang oras. Nanindigan naman si European Council President Antonio Acosta na wala raw muna itong indikasyon ng kahit anong uri ng cyber attack.
habang mahigpit naman na paalala ni Montenegro na iwasan na pagpapakalat ng misinformation at kasalukuyang inaalam na ng mga otoridad ang lahat ng posibleng dahilan ng nangyaring massive blackout. Samantala, kasunod naman ang inaasahang papal conclave sa Vatican, isang convicted cardinal naman ang formal ng umatras na lumahok sa nasabing conclave. Taong 2023 nang masangkot sa embezzlement at iba pang finance-related charges sa longtime Vatican diplomat Cardinal Angelo Becciu mula Cuba at nagsilbi ring Secretary of State ni Pope Francis. Sa isang liham na isinulat ni Pope Francis bago siya pumanaw, inilahad na hindi na dapat lumahok si Becciu sa susunod na eleksyon ng Santo Papa. Ginawang kardinal ni Pope Francis si Becciu, ngunit kalaunay pinagre-resign din dahil sa mga alegasyon ng financial mismanagement. Sa iba pang balita, isinagawa naman ng North Korea ang kauna-unahang test firing ng kanilang pinakabagong warship na Choyon class na iniulat ng kanilang state media. Ayon kay North Korean leader Kim Jong-un, ito na raw anyang panahon para pabilisin ng hukbong dagat ng North Korea ang kanilang nuklear bilang bahagi ng pagtatanggol sa soberanya at seguridad ng kanilang karagatan. Dagdag pa na kanilang state media, ang nasabing 5,000-ton warship na Choyon class ay pinangalanan sa isang anti-Japanese revolutionary fighter na si Choyon at dating Minister ng People's Armed Forces ng North Korea. At yan ang mga nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, napanatili ng Pilipinas ang BBB investment grade na siyang sumasalamin sa mataas na potensyal at pagiging low risk ng ating ekonomiya. Naging malaking factor umano rito ang mababang reciprocal tariff na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas. Magbabalita si Rose Babiera. Muling nakapagtala ng BBB Investment Grade Rating ang Pilipinas na may stable outlook na nagpapakita ng matatag na potensyal sa paglago sa kabila ng antas ng inflation at mababang exposure sa mga tensyon sa kalakalan. Ito ang kinumpirma ng Fitch Rating sa pinakahuling tala na inilabas ng credit rater. Ayon sa Fitch Ratings, ang BBB rating ay mataas sa minimum na investment grades. Sumasalamin ito sa mababang default risk at sukat na sapat na kakayahan at kapasidad ng ekonomiya ng bansa na makapagbayad ng utang. Habang ang stable outlook naman ay nagsasabi na posible na mapanatili ang ganitong estado at mababa ang tsansa na magbago ang rating ng bansa para sa susunod na 1 o 2 taon. Gayunpaman, bagamat inaasahan ang paglago ng gross domestic product o GDP ng bansa sa 5.6% ngayong taon, bigo naman ito na makamit ang 6 to 8% na GDP na target ng pamahalaan. Ang malalaking public investment sa mga infrastruktura, service exports at remittance-funded private consumption ang nagtutulak sa patuloy na paglago ng ekonomiya. Ang pagbabagong teknolohikal naman ay tinukoy ng Fitch na banta sa outsourcing sector ng bansa. Ngunit aniya patuloy na nag-a-adapt dito ang Pilipinas. Ayon din sa datos, hindi gaanong apektado ng global trade war ang bansa na pinatawan lamang ng 17% na reciprocal tariff rate kumpara sa mga karatig nitong bansa. Welcome naman kay BSP Governor Ellie Remolona Jr. ang paghilalang ito ng Fitch sa effort ng ahensya para matugunan ang inflation at sa pagbabantay nito sa pagpapanatili ng masiglang ekonomiya. December 2017 pa simula nang makamit ng Pilipinas ang nasabing investment grade rating na nagpapataas ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit 2 linggo bago ang 2025 midterm elections, umatras sa kanyang kandidatura bilang konsehal ng Sampaloc sa Maynila ang aktor na si Wendell Ramos. Ang kanyang dahilan, tutukan sa Showbiz Report na ito. Hindi natuloy sa pagtakbo bilang konsehal ng ika-4 na distrito ng Sampaloc, Manila, ang aktor na si Wendell Ramos. Sa inilabas nitong pahayag sa kanyang social media account, prior work commitments at family matters ang inihag nitong dahilan ng kanyang pag-atras para sa nalalapit na eleksyon. Bukod sa kanyang pamilya, sumangguni rin niya ito sa kanyang manager at kinabibilangang network sa ginawang pagpapasya. Sa huli, nagpaabot si Wendell ng pasalamat sa lahat ng mga sumuporta at nagtiwala sa kanya at nagpaalala sa mga taga-Sampaloc to vote wisely at piliin ang tamang leader na maglilingkod sa kanilang distrito. Marami naman ang nagpahayag ng suporta sa naging desisyon ng aktor at naniniwalang maaari naman itong ipagpatuloy ang pagtulong kahit walang posisyon sa gobyerno.
Para nga sa May 12 elections, ilan pa sa mga artistang tumatakbo bilang city councilor ay sina Marjorie Barreto at Dennis Padilla sa Caloocan, habang ang mga aktres namang sina Angelo De Leon, Aramina at former beauty queen na si Shamsi Supsupli ay kumakandidato sa Pasig. Sa aming pagbabalik, karagdagang pwersa ng militar dumating sa JTF Zampelan sa Bangsamoro Region. At sa MBC TV Sports, MMA Cricket kabilang sa Asian Games 2026 sa Japan. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, halos 2 linggo bago ang midterm elections, muling namayagpag ang trabaho party list sa puso ng mga taga Metro Manila sa pre-election survey ng WR Numero. Ang mga detalye sa report ni Edniel Parosa. Muling namayagpag ang 106 trabaho party list sa survey na isinagawa ng WR Numero, kung saan lalo pang tumaas ang ranggo nito sa 2nd pwesto sa Metro Manila. Ito rin ang pinakamataas na ranggo ng 106 trabaho party list sa mga isinagawang survey ng WR Numero. Sa isa pang survey na isinagawa naman ng nasabing research firm noong March 31 hanggang Abril 7, umangat sa 13 pwesto ang 106 trabaho party list mula sa 50th spot nito. Pangunahing layunin ng 106 trabaho party list na isulong ang karapatan ng mga magagawa sa paglaban sa tamang pasahod, pagbibigay ng sapat na benepisyo at mabigyan ng patas na oportunidad ang bawat isa. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng 106 trabaho party list sa iba pang mga lugar sa bansa upang mailatag ang kanilang mga plataporma na layong mapaginhawang buhay ng bawat manggagawang Pinoy. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kakasuhan na ng murder ang suspect na ginilitan ang isang 12 anyos na bata sa Davao de Oro na atin pong iniulat kahapon. Ang biktima na pagbalingan lang umano ng galit. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao de Oro. Inihanda na ng Nabunturan Municipal Police Station ang kaso laban kay Edwin Solis, 27 anyos. Hinihinalang pumatay sa isang 12 anyos na si alias Jane matapos nitong ginilitan sa leeg alas 6:40 ng gabi noong Abril 28, 2025 sa Purok 4 Barangay Matilo, Nabunturan, Davao de Oro. Ayon kay Police Captain Josebel Abilion, tagapagsalita ng Davao de Oro Provincial Police, sasampa ng kasong murder ang suspect. Dagdag pa ng opisyal, kasunod ng investigasyon ng Nabunturan MPS, napag-alaman na nagalit ang suspect sa ina ng biktima dahil sa tinapon na tira-tirang pagkain at ang napagbalingan ng galit ng suspect ang biktima. Inamin naman ng suspect na pinatay niya ang biktima, ngunit itinanggi niyang ginahasa ito. Matatandaan na natagpo ang patay ng tiyahin ang biktima sa loob ng silid kung saan agad tumakas ang suspect, ngunit mabilis na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad, kaya ito naaresto sa Barangay Aguinaldo, Laak, Davao de Oro. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Lumapag ang C-130 na may dalang 2 Division Reconnaissance Companies bilang karagdagang tropa na i-deploy sa iba't ibang strategic areas ng Joint Task Force Zampelan kabilang sa Lanao del Sur BARM Region. Ito'y bilang kahandaan sa panig ng AFP sa papalapit na May 12, 2025 national and local elections na haharap sa anumang potential threats sa usaping pangseguridad sa kanilang area of deployment. Ang pagdating ng 23rd DRC mula sa 2nd Infantry Division at 72nd DRC mula sa 7th Infantry Division ay may tuturing na handang-handa ang 1st Tabak Division na gampanan ang kanilang tungkulin sa kanilang AOR sa bahaging ito ng Mindanao. Inihayag ni JTF Zampelan Commander Major General Yegor Ray Baroquillo Jr. na ginagampanan nila ang critical role ng AFP na may pagpapahalaga sa buhay at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
Para sa MBC TV Network News, ako si RH19, June Di Makutat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumulak na kagabi ang 173 PNP personnel mula sa PNP Regional Office 1 patungo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o VRMM upang magsilbing Special Election Board o SEVs sa paparating na 2025 National and Local Election and Parliamentary Election. Nagkaroon muna ng send-off ceremony sa Camp Brigadier General Oscar M. Torrendo San Fernando, La Union alas 4 ng hapon kahapon, pinangunahan ni PNP Regional Director Brigadier General Luis Evangelista, katuwang si Attorney Freddy Balarbar, ang acting COMELEC Regional Election Director. Dumalo rin sa nasabing pagtitipon bilang suporta sa mga papalis sa mga pulis sila Police Brigadier General Juvencio Badua Jr., ang DRDA, Police Colonel Emmanuel Reyes, DRDO, Police Colonel Alex Fulgar, CRS at ang mga miyembro ng regional staff. Ipinaalala ni Brigadier General Evangelista sa mga papalis na police to uphold the integrity of the Philippine National Police, respect human rights, maintain vigilance, and always act with courtesy and professionalism. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas naman na tinanggap ng kapulisan ang dalawang New People's Army mula sa Samar na kusang sumurindel sa otoridad. Ang dalawa ay nagpahayag ng kanilang suporta sa gobyerno. Isa sa mga sumuko na kilala sa kanyang alias na si Cardo, 59 na taong gulang, isa itong magsasaka at residente sa isang barangay ng Lapinig Norte, Samar. Sumuko ito sa 8th First Maneuver Command Headquarters, Regional Mobile First Battalion. Samantala, noong araw naman ng Lunes ay sumurindel rin sa gobyerno mismo sa kapulisan. Itong nakilalang si alias Jumar at residente naman ng Paranas Northern Samar. Sumuko naman ito sa 2nd Samar Provincial Mobile First Company sa headquarters nito sa Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Napag-alaman na itong si Jumar ay 7 taong naging aktibong membro ng New People's Army. Sumasailalim ito ngayon sa custodial debriefing at nasa protective custody muna ng 2nd Samar Provincial Mobile First Company. Ang dalawa nagpahayag na kanilang itatakwil na ang New People's Army at nagpahayag ng suporta sa mga programa ng gobyerno. Hinihikayat naman ng kapulisan ang iba pang New People's Army sa Samar na patuloy na nasa bukid na bumaba na upang tanggapin ang mga programang ibinibigay ng gobyerno sa pagbabago ng kanilang buhay. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2 linggo bago ganapin ang eleksyon 2025, pinaigting na Zambales PNP ang kanilang kampanya kontra kriminalidad. Sa ilalim ito ng direktiba ni Provincial Director Colonel Benjamin Ariola, isinagawa ang week-long anti-criminality operation mula April 21 hanggang 27. 23 katao ang naaresto, kabilang dito ang 2 most wanted sa mga kasong estapa at panlililang at 11 pang wanted sa iba't ibang krimen tulad ng qualified theft, attempted homicide at paglabag sa mga special na batas. 10 operasyon laban sa illegal na droga rin ang isinagawa, kung saan 10 suspect ang nasa kote at 34.79 gramo ng shabu na nagkakalaga ng mahigit 236,000 peso ang nakumpiska. Sa gitna ng election gun ban, 5 baril ang voluntaryong isinuko at 2 ang pansamantalang ipinagkatiwala sa himpilan ng pulisya. Ayon kay Colonel Ariola, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Zambales PNP para sa ligtas at tahimik na gaganaping halalan. Para sa ABC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang mga pagbabago ang inanunsyo ng mga organizer ng Asian Games 2026 na gaganapin sa Japan. Kabilang na kasi para sa naturang edisyon ang mixed martial arts maging ang sport na cricket. Ang mga dapat nating malaman sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Magde-debut ang Mixed Martial Arts o MMA sa Asian Games sa susunod na taon kapag isinagawa ang palaro sa Japan. Ayon yan sa organizer ng naturang palaro. Maliban dito, pinahintulutan din ang pagkakasama ng cricket sa Asian Games sa isang formal na pagpupulong na ginanap sa lungsod ng Nagoya nitong Lunes. Bagamat may pag-aalinlangan pa kung saan ito gaganapin. Inaasahan ng Olympic Council of Asia at ng lokal na tagapag-ayos na magpupulong sila ngayong linggo bilang bahagi ng paghahanda para sa 2026 Games na gaganapin sa Nagoya at sa mas malawak na Aichi Prefecture.
Maaaring umabot sa 15,000 ang mga atletang sasali sa palaro sa September 19 hanggang October 4 sa susunod na taon. Mas marami pa kaysa sa Olympics. Ayon sa OCA, ang cricket ay gaganapin sa isang lugar sa Aichi, ngunit walang tiyak na venue sa ngayon dahil wala pang stadium para sa nasabing laro. Magugunitang nilaro ang T20 cricket sa COVID-delayed Asian Games sa China noong 2023 at inaasahang babalik ito sa Olympic program sa Los Angeles sa 2028. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, bago matapos ang buwan ng Abril, tila binasag na ni Kailin Alcantara ang kanyang pananahimik tungkol sa kanilang hiwalayan ni Kobe Paras. Sa inilabas na pahayag ng kanyang management, nakasaad ditong nais lang daw ng aktres na mag-move on na sa issue. Mga detalye tutukan sa showbiz report na ito. Kasunod ng inilabas na sa loobin ng ina ni Kobe Paras na si Jackie Forster, naglabas na rin ng pahayag ang talent management ng aktres na si Kailin Alcantara tungkol sa kanilang break-up ni Kobe. Nakasaad sa statement ng Sparkle GMA Artist Center na nais na raw ni Kailin na mag-move on sa issue. Pinilian niya ng aktres na panatilihin ang kanyang peace at respeto sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Sa huli, umaasa raw si Kailin na tapusin na ang issue. Maugunita na Nobyembre noong nakaraang taon nang makumpirmang dating na ang dalawa. Hanggang sa nitong Abril, di nakaligtas sa matatalas na mata ng netizens na hindi na fina-follow ni Kailin at Kobe ang isa't isa sa Instagram at wala na rin ang ilang pictures nila together. Sa ngayon, tila unbothered naman ang aktres na sinelebrate ang kanyang 4.9 million followers sa IG sa pamamagitan ng isang reel habang wala pa rin inilabas na pahayag si Kobe Paras tungkol dito. Para sa MBC TV Network News, ito pong yung showbiz angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Huling araw na para sa buwan ng Abril 2025. Pero bago lang tayo magpaalam, syempre batiin natin ang happy birthday ng ating kasama, ang ating reporter sa Kongreso, si Manang Milky Rigonal. Miss Milky, happy birthday. At sa mga nabiyahe ho ngayon, may di natin malaman yung kalagayan ng panahon. Minsan ulan, minsan napakainit. Pero just the same, magdala pa rin ho ng mga panangga sa ulan man yan o init para hindi ho tayo maabala sa ating mga biyahe. Ingat po! Sa ngalan ni Ms. Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, Mayo 1, araw ng Huwebes, araw ng mga manggagawa, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.